Okay, for today's video is gagawa ho tayo ng content tungkol sa comparison or spotting the difference versus Metro Manila versus Metro Davao, no? So tingnan natin kung ano pinagkaiba sa kalye, kalye. Oh. So tingnan natin anong pinagkaiba ng kalye ng Metro Davao and Metro Manila. What's the difference? So tulungan nyo kong mag-spot kung ma-detect nyo rin ba ang pinagkakaiba. Kasi ako meron akong napansin, meron akong na-observe, no, na napakalaking talaga, opposite, no? So or pinagkaiba ng dalawang metropolitan city. So ito Pasay City, Metro Manila, tapos sa Davao City din. So ang pinagkaiba is ito, una, yan. Sa Davao, Metro Davao, wala tayong masyadong nakikitang tulay. Oo, hindi ka mapapagod doon kakaakyat baba. Hindi talaga mangangawit, mangangalay, mabubugbog yung mga kalamnan sa mga paa dahil sa kakaakyat baba, no? Kasi wala kang masyadong makikitang tulay overpass sa Metropolitan of Davao or Metro Davao. Tapos, maliban sa tulay, ito din, no? May mga paninda, yung mga street pin. Sa Davao, ang mga nakikita ho natin lagi, no? Bawat kantuhan, bawat sulok ay mga vendors ng prutas at pagkain. Prutas, no? Durian, mangosteen, lansones, rambutan, na halos pamigay na lang. So dito sa Metro Manila, ito nating mga binibenta ng mga vendors sa gilid, street vendors ay mga ganyan, mga kagabitan, di ba? So sa lugar ng Metro Manila, sa kalye ng Metro Manila streets, wala ka makikita mga prutas masyado, no? May mga ilang lugar, ibang portion sa kalye ng Manila, Metro Manila ay may mga prutas, pero kiat-kiat, orange, piras, tsaka apple. Yan ang mga sintorol ko, yung mga pinagkaiba ng mga binibenta sa Metro Davao na kalye, tsaka Metro Manila kalye. O, diba? Mga tempered glass, cellphone, diba, no? Galing. So ako bilang Davaoenyo, super blessed ako na feeling blessed or super blessed ako bilang isang Davaoenyo, kasi nga yun po yung meron ho tayo sa Davao na bawat kalye, bawat sulok, bawat kantuhan ay meron ho tayong makikitang mga pagkain, prutas na napakaganda, presko, masarap at mura pa. So dito sa Maynila, medyas, tempered glass, mga cellphone accessories. So walang mga prutas po dito. Tapos na, diba, tulay. Pangalawa is mga gamit, mga paninda sa gilid-gilid. So yung pinakaiba ng Davao, no? Tapos dito naman, siyempre sa mga tao din, sobrang dami ng tao dito. Okay, tulay, street vendors, tapos ang sistema dito sa transportation, pila lagi, no? Kung sa Davao, walang pila, paunahan lang, no? At saka hindi naman ngayon paunahan sa pagsakay, pero dati naalala ko ang Davao, hindi uso yung paunahan, eh. Kumbaga, kung sinong gusto mauna, sige mauna ka, gano'n, no? So, I'll take my time, parang gano'n. Kasi hindi naman talaga nagmamadali. Pero ngayon sa Davao City, medyo nag-iba na, no? Medyo may pinagbago na. Nagkaroon na ng changes sa crowd. Kasi nga ay pakunti na lang yung mga jeepney for public transportation. Tapos dumarami yung tao. Kaya paunahan na ngayon. Pero yung pila-pila, hindi pa masyadong implemented or hindi pa masyadong nade-develop na culture sa Davao City. So yun po yung pinagkaiba. Tapos syempre yung yung kalye dito sa sobrang daming tao, no? Talagang crowded talaga siya. Masasabi mong masikip ang mga daanan dito. Siguro kasing size lang din naman siguro yung kalye, mga pathway, mga hallway, mga corridor sa Davao City tsaka sa Metro Manila. Ang mararamdaman mo lang talaga, mafe-feel mo lang na napakasikip ng Maynila sa sobrang dami ng tao. Oo. 26 million ang mga nakatira talaga sa buong Kamaynilaan. Tapos pag isama natin yung mga taga-probinsya, Calabarzon, Central Luzon, like Bulacan and Pampanga, so siguro aabot ng nasa mga 30 million plus 40 million ang tao na paikot-ikot dito sa buong Kamaynilaan araw-araw, lalo na kapag working days. Pero sa Davao, na talaga tayo doon, nasa 3 million lang, no?
I mean 2 million plus 1.9 million na nakatira sa Davao, talagang doon naninirahan, botante, registered residents. Tapos pag isama natin yung mga taga Digos, Tagum, Panabo, so nasa mga 2 million mahigit or almost 3 million ang tao sa buong Metro Davao na makikita araw-araw para mag-aaral, magtrabaho at kung ano pang mga transaksyon no, na gagawin nila sa syudad, sa metro. So means of transportation, Davao City is multi-cab, mga jeep, konti na lang no. More on taxi na doon, tsaka private cars. And mga buses no. Sana ma-implement na yung HPBS or High Priority Bus System sa Davao para mga tao hindi na talaga mag-uunahan sa pagsakay sa jeep, lalo na kapag ka-uwian, lalo na yung mga long distance like Toril, mga gano'n no. Kahit pa sabihin natin na mayroong bumabiyahe na mga pubs or public bus augmentation bus system, basta yung bus every peak hour is yung mga buses kumbaga obligado sila no na mag-duty, mag-deliver ng mga pasahero during peak hour. So that's LCI, Bachelor at kung ano pang mga buses sa Metro Davao. So kinukulang pa rin, talagang nag-aagawan pa rin ang mga pasahero lalo na papuntang Toril and Kalinan. Sabi kinukurakot na ni Gordon ang mga donation. Oo, pati yung fans natin, di ba? A little in everything, no? May ipon din yan, no? Sige, thank you. Ayun. Kinukurakot. So anyway, so yun lang no. Bali, the difference between Metro Manila and Metro Davao. So sobrang kabaligtaran, very opposite. So sa Davao City wala tayong Metro Railway Transit. Pero meron tayong soon to be. Yun nga lang, naiiyak ako kasi di ko alam kung kailan yun. Diba? Kasi supposedly pa yun 2020, kaso nga lang nagka-pandemic, kaya na-move into 2022. Tapos ng petsa ngayon 2024 na nagkaroon na ng naiipit na yung proyekto na HPBS sa Davao sa political war ngayon no. Napopolitika na halos, talagang ewan ko ba, nakakalungkot na nakakasama ng loob kasi yung national ang tawag dito, national government no, pangkalahatang gobyerno ng Pilipinas, bilang isang Pilipino na nanonood ng TV, nanonood ng mga video, hearing at kung ano pang mga kalakaran sa politics ngayon, talagang napapansin ko parang hindi sila nakafocus sa mga projects na makakatulong para i-alleviate yung buhay-buhay ng mga masang Pilipino. Hindi sila gumagawa ng mga bagay-bagay para matulungan na may angat ba ang bawat kabuhayan ng mga Pilipino, lahat ng masses, kasi nakafocus lang sila sa politika, di ba? Kung sino yung malakas, kailangan gigibain na early as possible, dudurugin na para wala nang chance na makaposisyon or makapwesto pagdating ng panahon ng eleksyon. So okay na siguro tayo dito, dito na magtatapos yung vlog ho natin. So sana ay naspatan nyo rin ang pinagkaiba no? The difference between Metro Davao and Metro Manila.